Good morning. Good morning! It's nice to be here again. Amen! Sama tayong magpuri, magpasalamat sa ating Panginoon. And of course, makarinig na kanyang mensahe for us today. So, we are still on our theme, New Life, New Year's in Christ. So, for the past few weeks, narinig natin yung mga mensahe ng ating mga preachers. We talk about our new, embracing new life. We talk about yung mga mission natin sa year 2026. And of course, that kung sa 2025 nag-follow ka na ni Christ, this year 2026 we are still going to continue to follow our Jesus Christ. Okay? So today we are going to talk another aspect sa ating faith journey, and that is commitment. So ano ba itong commitment? Commitment, it is a firm dedication, it is a firm devotion na ibigay mo sa isang tao, sa isang bagay. So it involves trust, it involves loyalty. So for us Christians, our commitment lies on how we respond to the grace of the Lord. Like, God has given us all the things that we need to have a fulfilling life. So, ang ating commitment is how we respond sa grace na binigay ni Lord sa atin. That's why, mga kapatid, that, sabi nga ni R.C. Pro, the commitments we make shape our lives. We are who we are because of what we are committed to. So kung ano yung tayo, kung ano pinagtuunan natin ang pansin, kung saan tayo committed, yun din yung nagsishape ng buhay natin. Yun din yung makikita sa kilos natin at sa mga ginagawa natin. Kaya sa mga kapatid, if we have time to time, we have to really ask ourselves, where does our commitment lie? Saan ba nakasalala yung commitment mo? And why is this commitment very necessary? Bakit very important ito? Because, mga kapatid, we are still here on earth. Nandito pa tayo sa mundo na full of distractions, di ba? Full of temptations, mga fleeting pleasures, mga panandaliang kaligayahan nandito sa mundo na siyang nagsilbi na magkaroon tayo ng buhay na mag-iba ng landas, iba na yung tinatahak natin, na mapariwara yung buhay natin. That's why, mga kapatid, to avoid us becoming lost and wandering aimlessly yung buhay natin, we make sure na our commitment nakasalalay siya in what is right. Dapat committed ka, so ano yung tama at ano yung katotohanan. And today, mga kapatid, I'll tell you, there is this someone, there is this being whom you can fully commit, who can be your everything, because He is the source of all things, and that is the name, the Lord Jesus Christ. So today, another question, how can we commit ourselves to Him? So to explore more of the message atin today, our message entitled A Life Committed to Christ. Our passage comes from the book of Colossians, chapter 3, verses 1 to 5. So we will be reading this verse by verse later on. So itako natin siya mamaya. So before we proceed, let us pray. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. We praise you. We glorify your name, O God. We thank you so much again, O God, for the privilege, for the opportunity na magsama-sama, Lord, na magpuri at magpasalamat sa iyo, O God, na makarinig yung salita today, O Lord. I pray in the name of Jesus, sa mga anak mo na narito, Lord, open their minds and their hearts, O God, na maintindihan nila yung mensahe mo sa kanila today. And I pray, Lord God, the presence of your Holy Spirit in this place, O God, ikaw yung mauna sa buhay namin today, Lord God. And I pray also, Lord, na ako na gagamitin mo sa pagtayo dito. I pray, O God, na lahat na aking mga sasabihin and all these things, O God, na ayon lamang sa iyong kagustuhan. Thank you so much, O God, for your love. In Jesus' name, Amen. So, commitment. Itong commitment is actually, it is a foundation, it's a cornerstone of a meaningful relationships. It can be whether relationship mo sa pamilya mo, sa friends mo, and also dapat nag-signify yung trust, loyalty, and yung time mo and effort mo, nagdoon yun sa tao na committed ka. And you know, the Bible teaches us various ways of commitment.
And one of those things na passage encapsulates this essence of commitment. If you still remember the time in someone asked the Lord Jesus Christ, what is the greatest commandment? And si Jesus, he answered in Matthew 22:37-38, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment. This is a pretty good definition of commitment. This is how it means to have a life committed to Christ. It's all in love for God. If you say all in, hindi 99%, hindi siya 50-50, hindi siya, it's all 100%. Ibigay natin yung focus kay Christ. That is commitment. Sabi nga ni Pat Riley, there are only two options regarding commitment. You're either in or out. There is no such thing as life in between. Ano ito yung mga 50-50 Christians? Like, Christian ka lang every Sunday. Hindi ka siya matawag na Sunday Christian kasi 2 hours lang yung service, 2 hours ka lang din Christian. Paglabas mo dito, na iba na yung lifestyle mo and the rest of the week. Hindi ganon ang commitment. Or it can be committed ka, like you're involved in ministry, you're involved in the church, but there is parts sa buhay mo na ginagawa mo, alam mo na not pleasing sa Lord, hindi mo siya sinusurrender kay Lord. Yan is not commitment at all. Partial commitment is not commitment at all. Sabi nga ni Francis Chan, Jesus' call to commitment is clear. He wants all or nothing. Wala siyang 99.99%. Gusto ni Lord yung buong, the whole us. And this, sinabi ni Francis Chan, makikita natin din niya sa Luke 9:23, that whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. So self-denial. So if you want to follow the Lord Jesus Christ, it's not about you anymore, mga kapatid. It's about the Lord Jesus Christ. Hindi about sa anong gusto mo, it's about kung ano ang purpose na ang will ni Lord sa buhay mo. And mga kapatid, so as we explore this message today, my hope is that you will understand what it means to have a life committed to Christ, or how to have a life committed to Christ. And through this message, may encourage kayo mga kapatid na i-commit yung buhay niyo kay Kristo, and that makikita sa buhay niyo in all aspects sa buhay mo kung sino si Christ sa buhay niyo. Amen? Amen. Amen. And do you know that in the Jewish faith, they have this so-called foundational declaration. Parang sa term pa natin yun, mga life motto ba? Yun yung sinusunod natin. So in the Jewish faith, they have this foundational declaration also na pag mababasa mo, malalaman mo, isa pala yung Jewish faith. And this declaration, nag-emphasize niya the importance of loving God fully and wholeheartedly. So ito makikita sa passage ng Bible. So in Jewish word, this is called Shema. So this is the Shema. So this is found in the book of Deuteronomy, chapter 6, verses 4-5. So ito yung Shema nila. Ito yung foundational faith nila ng mga Jewish people. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord with all of your heart, and with all of your soul, and with all of your strength. So this is how you commit your life to the Lord. This is what commitment is. Loving the Lord with all of your heart, soul, and strength. So I'll be using this one as the blueprint of what Apostle Paul i-outline niya doon sa Colossians na ating iti-take up today. And then in our passage, if you still remember that Paul writing a letter to the Colossae. Kasi during at that time, the people that are experiencing, they have this struggle, is significant struggle, but cultural, spiritual, di ba? May mga false teacher during at that time. So ito si Paul nagsulat sa kanila kung paano, telling them that stay committed to Christ. So ina-outline niya kung paano mag-stay committed to Christ. So this gonna be the blueprint. So paano nga ba? How to love the Lord. The first one is
love the Lord, to have commitment sa ating Panginoon, we have to love Him with all of our heart. So, if you talk about heart, this involves emotions, affections, feelings. So, if you say that one, this is now our emotional dimension. So, to have a life committed to Christ is by, number one, by setting your heart's emotional dimension. So, una tayo. Unahin, i-commit natin yung puso natin kay Lord. Since then, you have been raised with Christ. Set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. So, this part here, Paul begins a conditional statement. Ano itong conditional statement na sabi niya na, since then you have been. That means, ang ibig sabihin niya, ganito ka na ngayon. Ito ka na ngayon. Yun ang conditional statement. This phrase assumes communal identity. Ano yung communal identity? That we believers share in the resurrection of our Lord Jesus Christ. Diba? Nung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus, our own self is God. Kasama yun na ilibing nung namatay si Christ. Then, nang nasa-resurrect na si Lord, new creation na tayo. Kaya, then we have that communal identity. We share that identity sa ating Panginoong Jesus. And then, if you say, set your hearts, i-prioritize natin. I-prioritize natin yung feelings natin on things that are heavenly rather than earthly things. Kasi nga, new identity na tayo. Our emotional life, our hearts, dapat nagre-reflect sa ating new identity, which is in Christ. Amen? Amen. So, and then, sabi nga, ano yung mga pinagagawa mo? Kung sino naghari sa puso mo, yun din nakasalalay yung mga decision mo, mga kilos mo. Kaya in the book of Proverbs, we are reminded that we have to guard our heart, for everything you do flows from it. Kung sino naghari yung puso mo, kung sino yung nalaman ng puso mo, doon nakasalalay yung lahat ng ginagawa mo. Kung sino ang tinitibok ng puso mo, yun din ang sinusunod mo, di ba? Sabi nga dito sa Matthew 6:21, for where your treasure is, there your heart will be also. So, whatever you value the most, nandun yung puso mo. Yun ang sinusunod mo. Di ba, if you still remember the time na si Elder Chicky nag-preach siya, di ba, may kanta siya. Kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Totoo! Pag tumibok yung puso mo, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Ang tanong ngayon, sino ba ang tinitibok ng puso mo? Who captured your heart's attention? Diba? Is it success? Diba? Lahat tayo pumupunta dito sa abroad, may hugot sa buhay. Diba? Iahon ko kayo sa kahirapan. Ano siya? Gagawin ko ang lahat para magpatayo tayo ng bahay, magbili tayo ganoon, mapaibigay ko lahat yun. So pagdating dito, yun ang laman ng puso mo. Gusto mo ng success. Kaya wala ka ng time ng Sunday. Kasi pati pag Sunday, nag-OT na. Kasi nga, dapat kumita ako ganon. So yun ang laman ng, it can be about recognition. May mga tao ngayon na mahilig sa spotlight, di ba? Uso na ngayon ang mga, mga video, content creator, di ba? They are, actually, some of the content creator naman very helpful because some of their content is quite very, help. But there are a lot of content creator, hindi mo alam kung ano yung pinaglaban nila sa Yes. kahit lalo na lang pinagkagawa nila at na-enjoy nila yung feeling nila, sikat sila and all these things na hindi mo talaga alam kahit ano-ano lang. Kasi nga yun ang gusto nila, uhaw sila sa ganon. Gusto nila ng center of attraction, ganon. Or it can be, you're longing for comfort, you're longing for security. Most especially ito sa mga OFW, mga married people. May misunderstanding lang sa husband, wala na. Diba? Tapos, syempre, dapat may gagawin yung husband sa'yo with all that
mga comfort ganun, hindi mo na na-fulfill. At ito naman, alam mo naman ang enemy, ito siya na gusto niya ng comfort, ganun. May ini-introduce agad sa'yo. Hi, hello, ganun. So, doon na na-divert yung attention mo. Kasi napunan yung hinihiling mong comfort, napunan sa tao na yon. So, yun din ang laman ng puso mo. Of course, doon ka din na-attach sa tao na yun. These are the things na napuno sa puso mo na kaya hindi makakilos si Lord sa buhay mo. Kasi ito yung sinusunod mo. Pero I tell you mga kapatid, pag ang puso mo at tinitibok niya ng ating Panginoong Hesus, wala ka rin magagawa kung isundin mo siya. Kasi mahal na mahal mo yun. Mahal mo si Lord. Kung ano yung nagustuhan niya, susundin mo. Pero I tell you mga kapatid, pag sinusunod mo ang ating Panginoong Hesus, I tell you, nasa tamang daan ka. Why? Because He is the way. Pag nasa tamang daan ka, alam mo also that hindi ka malabskap. Kasi siya ang katotohanan. He is the truth. So, pag tama yung dinadaanan mo, nasa katotohanan ka, therefore, masasabi mo na you live happily ever after. Why? Kasi siya ang buhay. He is the way, the truth, and the life. Amen? Kaya mga kapatid, from time to time, i-check natin yung puso natin. Nasaan na kaya ito napunta? Baka naiba na. Diba? Pag naiba na yung landas mo, you have to check your heart, you have to check your, kung saan mo nasa-set yung heart mo. And remind yourself that you should focus on things that is earthly, heavenly, rather than yung mga panandalian kaligayahan. Amen? And alam natin, pag makita ni Lord na committed yung puso mo sa Kanya, He promised us, and He always reward us sa Kanyang mga anak niya. Amen? And then, sabi nga sa 2 Chronicles, for the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. Si ating Panginoon, they are looking over us. Makikita niya, sinecheck niya, ito committed ba ito ng puso? Yung heart niya, ako ba yung laman niya? Tapos nung nakita niya, si Jesus ang laman niya, tapos, problems are there, nakita ka niya nag-struggle. So, i-empower ka ni Lord, bigyan ko to siya ng strength kasi nakita ko committed yung puso niya sa akin. Tapos, you are in pain. Sad ka, i-comfort ka ni Lord kasi committed. Yun ang marireceive mo, mga kapatid, pag makita ni Lord na committed yung puso mo. Amen? If we talk about commitment and required, the best example is si Abraham. If you still remember Abraham, na matanda na siya na nagkaroon siya ng Isaac. So imagine mo, matanda siya, nagkaroon siya ni Isaac, and then one day, sinabi ni Lord na i-test niya yung commitment ni Abraham sa kanya. Na sabi ni Lord, i-offer niya si Isaac sa kanya. Serve as an offering. Imagine mo yun, mahal na mahal yun ni Abraham sa Isaac. Nag-iisa lang yun eh. Pero anong ginawa ni Abraham? Sinunod niya si Lord, ang ating Panginoong Diyos. Ino-offer niya si Isaac. Pero alam natin yung nangyari, di ba? Hindi natuloy. Kasi God has provided a ram. Na alam natin yung ram na yun, foreshadowing yan, the coming of our Lord Jesus Christ. So it's considered as the Lamb of God. So this example, mga kapatid, hindi mangyari sa atin yan na tulad na Isaac na ino-offer, but we have all Isaac sa buhay natin. Sino itong Isaac? Those precious things. Those importante sa buhay natin. And we all know na hindi lahat na consider nating importante ay naaayon sa mata ng Diyos. So here, God wants us to surrender sa Kanya. I-surrender natin yung mga bagay na nito sa puso natin kasi alam niya, Panginoong Hesus, na pag hindi mo yan i-surrender sa Kanya, hindi siya makakilos sa buhay mo. Amen. Amen. And do you know what's interesting? The place that this happened is actually in Mount Moriah. And this is where yung nangyari na pag-offer and then hindi natuloy. Kasi tapos si Lord has provided Abraham the ram na yun ang ino-offer. Do you know that the place is called Jehovah Jireh? So yun ang origin ng pangalan na yun. Means God will provide. God sees.
So, lagi natin yung, di ba? Pag-pray tayo, lagi natin, Lord, you are our Jehovah Jireh. You are a God who will provide. Pero isipin mo yung origin ng pangalan. God will be able to provide you something if you surrender the things na siyang hadlang para makakilos sa buhay natin. So, isurrender mo yan mga kapatid kung ano man yung naging hadlang para makakilos sa buhay mo. Ang magre-reflect natin kung ano si Kristo sa buhay natin. And that is what commitment is. That's how you set your hearts to Christ. Amen? Amen. So yun na yung puso natin. This is how you keep all those things, mga earthly, temporary things. We have to focus more on yung kagustuhan and will ni Lord. So dapat para makakilos si Lord, kunin mo yung mga hindi maganda sa puso mo. Para si Lord na yung maghari sa puso mo. Amen? So now we have to love the Lord with all our heart. Next, again, commitment is loving the Lord with all your soul. So if yours means soul, this involves thinking, inner thoughts, this involves mind. So this is now our mental dimension. So to have a life committed to Christ, number 2 is by setting your minds, mental dimension. Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, when you also will appear with Him in glory. So set your minds in things above. It's not just a mere thought. Hindi lang siya yung palaisipan. It conveys a deliberate focus on the eternal spiritual truth ng ating Panginoon. That means focus ka sa katotohanan about the Lord Jesus Christ. So, kasi nga, di ba, we are still living in this earth, sa mundo na full of destruction. Alam mo na sa panahon ngayon, lahat ng tao may pinaglaban. Pag hindi mo alam yung katotohanan, madali kang ma-influensyahan, di ba? Isang pindot mo lang sa internet, marami ka nang makikita. Marami na silang mga pinaglaban, mga beliefs, ano pa yan. Pag hindi ka aware, o hindi mo alam yung katotohanan, madadali kang ma-influensyahan. That's why si Paul here asking us to our focus should be in Christ. So why is mental dimension very important? Why? Because our mind shapes our belief. Kung ano yung iniisip mo, yun ang paniniwalaan mo. And our belief shapes our actions. Kung ano yung pinaniwalaan mo, yun ang gagawin mo. Kung naniwala ka sa fake news, ipaglaban mo yung fake news kahit ano pa yung mangyari. Diba? Kung ano yung paniwala sa isang bagay, yun ang susundin mo. Sabi nga ni Marcus Aurelius, sabi niya, the soul becomes dyed with the color of its thought. Alam mo yung dye? Pag mag-color ka ng orange, ang resulta niyan, orange talaga. Same goes with your thoughts. Kung ano yung laman ng thoughts mo, yun din ikaw. Yun din yung buhay mo. Yun din yung kilos mo. Kaya, sabi nga dito, di ba? Sabi nga dito sa first part natin na conditional, ganito na ikaw ngayon. Ang identity mo in Christ. That's why in Romans 12:2, nire-remind tayo na you do not conform to the pattern of this world already, but be transformed by the renewing of your mind. So yung pag-iisip mo, hindi na makamundo dapat. Dapat i-renew yung mind mo, dapat ang laman yan sa ang truth ni Lord. Saan natin makikita yung truth ni Lord? Magbasa tayo ng Biblia. Nandoon yung word ni Lord, nandoon it's the word of God. Nandoon lahat yung katotohanan. So pag hindi ka nagbasa ng Biblia, pag may marinig ka, ganun ba yun? Okay, dito ba yun? Yun ang susundin mo. Kasi hindi mo alam yung truth, di ba? Pag nalaman mo na, pwede pala, love is love pala, pwede pala tayong ma-inlove sa kapwa natin, pareho din tana ayon, ganun siya. Pero pag nagbasa ka lang sa Biblia, sinabi doon na it's a sin to love someone the same as you are. Di ba? So, nai-idea ka yun, so hindi ka na madala yun. Hindi. Kasi kasalanan
kasalanan niya. Sabi, yun ang truth. Alam mo, may paninindigan ka pag alam mo yung truth. And the moment you renew your mind, sabi nga dito, then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So, kung focus mo kay Lord, makikita mo na ngayon kung the pure reason of your existence. Bakit ka narito? Ano ang will and purpose mo ni ating Panginoon? So, if you commit yourself to the Lord, dapat ka consistent. Consistent ka sa katotohanan kasi alam mo, you know your truth. Walang makakuha niya sa'yo kasi nagbabasa ka ng Biblia. Yun ang sabi ng Biblia. Yun ang panininikan mo. Hindi ka madaling ma-influensyahan kung ano yung sinabi sa labas. And you know, I have a 5-year-old alaga, boy. And I always, sinishare ko lagi sa kanya yung about the Lord Jesus Christ. So, alam mo na pagbata, they're very curious over things. Saan ba ito galing? Paano ba ito galing? So, sinishare ko sa kanya about the Lord Jesus Christ. Sabi ko sa kanya na, Jesus made all things, that Jesus is God, that He is so powerful that if you want something, you can ask Him in prayers, then ibibigay ni Jesus yan. Ganun siya. So, with all the Jesus talaga siya. One time nga, sabi niya, Tite, I want to buy this one. Sabi ko naman, Tite, no enough money. Sabi niya, Tite, let's pray to God and we'll give you money. Ganun na siya. And then one day, kasi yung mga amo ko din, same din sa amo ni Sis Mylene. Kasi nga, mahilig siya sa Feng Shui. Ito yung example na kung ano yung paniniwalaan mo, yun ang gagawin mo. So, hilig sila, pinaniwala sila sa Feng Shui, yun ang ginawa. Pero, unlike naman kay Sis Mylene, kasi may pausok system yun sa kanila, sa amin wala naman. Pausok mo mga energy stuff, mga good days, gano'n. Yun nasasin namin, one time na nasira yung induction namin. Naabutan pa ng 3 weeks bago na-install yung bago. Sinabi ko, bakit naman ang tagal? Sabi daw ng Freezer Master kasi daw, wala daw good dates para ma-install yung induction. So naisip ko naman, baka hindi na to sila nasarapan sa luto ko. They take matters into their own hands na pinapingsan nila, baka sumarap yung luto ko, hindi naman siguro. So one day nga, nung pumunta ka ng klaseng pingsan meron sa, so one day nga, nung pumasok ko sa kwarto, and during that time, wala klase din yung 5-year-old ko. Nung pagpasok ko sa kwarto, may nakita ko isang board doon na nakakita ko na doon yung picture ng mga alaga ko at saka yung school. So, nung nakita ko yung tinawag ko agad yung 5-year-old ko, sabi ko, boy, what is this? Sabi niya, Tita, this one is Feng Shui. Mommy said that this bring good luck. Whatever you put here will come true. Sabi niya. So, ang nakalagay doon kasi yung eldest namin, Baguio University na. So, nandun yung picture niya at yung schools na papasukan niya. And then yung second ko na alaga, nasa second year high school, magti-third year high school na siya, and they are planning na i-transfer siya sa international school kasi nasa Catholic school, international school para mag-use siya sa international curriculum para pag-university. So, nandun din yung picture niya, at saka nandun yung school. Yung pangatlong alaga, di ba dami, no? Yung pangatlong alaga, yung baby boy namin, mag-primary na. So, nandun din yung picture niya, and then nandun din yung school. Nung pagsabi niya na bring good luck and all, sabi ko naman, really? And then sabi naman niya, yes, Cheche, Mommy said. So ako naman, nag-ano siya, so sabi ko naman, boy, but we don't need this one anymore, right? We have the Lord Jesus Christ. Now, if you ask something for the Lord, then I will answer your prayer, right? Sabi ko sa kanya, hindi siya sumagot agad. Tapos after a while, sabi niya, Cheche, I think this one also worked. Oh, di ba? Nawala na yung si Tito. Naniwala na lang kasi Mommy said, mga kapatid, psychologically speaking, mga ganyang edad, hindi pa talaga makapag-decide yan. But sadly, marami sa atin ngayon, edad lang yung kaibahan, pero utak ano. Di ba? Wala tayo dito yung consistent sa atin kasi nga, hindi natin alam yung truth. Babali-bali tayo pag may nagsabi na ganyan, ganito ba, ganun, so doon ka din sumunod. Mga kapatid, if you commit your life kay Lord, dapat consistent ka. Hindi ka madaling ma-influensyahan sa iba, di ba? Since we are talking about New Year, kahit February 1, New Year pa din naman yan, di ba? So, last New Year, i-share ko lang, there are a lot of people claiming themselves as Christians. Pero nung New Year,
ang daming nakikita ko mga photo na yung mga bilog-bilog, yung mga prosperity ball, ganun siya nakita ko. And, di ba, nasyasyak ako kasi nga they are Christian. And if you ask them about it, ang lagi nilang sagot is, wala namang mawawala. I tell you mga kapatid, malaki ang mawawala sa iyo. Yes. Because the moment you receive the Lord Jesus Christ, actually you are making an invisible path, you and the God the Father. Si Lord Jesus ang nagiging tulay. Siya ang path na yun. But the moment ialay mo yung future mo doon sa mga bilog-bilog kasi nga nandun para pumasok dyan yung mga pera, ano ba pasok ang gusto mo dito, hindi ka na fully trust sa ating Panginoong Hesus. Na-divert na yung attention mo doon sa mga bilog. Inaalay mo yung future mo sa bilog. And then some of them, they will ask, Lord, 2026 na. Hindi mo pa sinagot yung prayer ko. Imagine, diba, if we ask the Lord prayer, the answer, it can be yes, no, or wait. Pero hindi mo ba naisip na posibleng i-answer na ni Lord yung prayer mo, kaya lang, nawala ka na, nag-ibang landas ka na. Inaalay mo ang future mo sa temporary things. Diba? Temporary. Nasaan na yung mga bilog-bilog na prutas? Kinain lang. Nasaan na yung bigas? Nasaan na yung mga itlog? At saka yung pera, siguro pambayad ng utang. Sana pinayad. Sana may nagastos na. Diba? Nawala na. Those things nawala na. Di nawala na din yung future mo. Pero ating Panginoong Hesus, nandyan pa buhay. Yung dapat na consistent. Buti na lang mga kapatid, mahal tayo ng Panginoon. He has given us the chance to reconnect that path again. Like He uses people. Maybe today, narinig mo na, hindi pala tama yung ginagawa ko. Through this message, reminding you hindi pa. Then you can ask forgiveness. And God is faithful and just to forgive us. So babalik tayo sa Kanya, na-connect ulit yung path na yun. Kaya tumagal yung ano kayo kasi the longer na magbalik ka, makonect yun, the longer din ma-receive mo yung answer sa prayer mo. The earlier you realize, the earlier makonect yung path na yun. And the earlier you can receive the blessings. Diba? Tapos nagpo-post ka pa, mandamay ka pa ng iba. Diba? Makita mo doon, tapos ikaw may utang. Tapos siningil ka. Tapos sabi mo wala kang pera. Tapos nag-post ka doon sa Facebook, nakita mo yung mga lukot. Nakita mo yung may pera. So yung inutangan mo, nakita niya. Sabi wala pera, pero nakita niya yung lukot doon. Diba? Di nagalit pa yung tuloy sa'yo kahit ano nang pinagsasabi mo. Di nadamay ka pa ng tao, nagkasala pa yung tao ng dahil sa'yo. Mga kapatid, we have to be consistent, okay? In focusing our minds to the Lord. And, you know, if that consistency, yung true wisdom, makuha natin yan sa ating Panginoon. Saan mo nakuha yung mga sa God's word natin? Is according to Liza Terkers, if we want true wisdom feeding our discernment, then we can't underestimate the need to consistently go to the source of truth. And that is God's word. Ano itong discernment? It is the ability to make good decisions. It is the ability to discern, na malaman mo na ito ay tama, ito ay mali. Ito ay hindi tama, ito ba yung susundin ko or hindi. Because nakadiscern ka, because you have enough wisdom. And that wisdom comes from the word of the Lord. Amen. Kaya magbasa tayo mga kapatid ng Biblia. And then, kasi nga, para hindi tayo magbaling-baling ng mga isip natin. Lalong-lalo na, di ba? If you don't fill your minds with the word of the Lord, mapi-feel mo, pag may marinig ka lang, big deal na sa'yo. Di ba? Dito sa church, hindi ka lang napansin. Or, mayroon ka bang mga situation sa buhay mo, and then, feeling mo, hindi ka nabigyan ng enough help. Tapos, kinukompare mo yung nangyari sa kanya, pero bakit binigyan sila na yan, sobra-sobra. Di ba? Di ba? Maano ka? Naisip mo yun. Kasi nga, yung focus mo, hindi kay Lord. You have to, mayroon kang mga unnecessary things, mabigyan mo ng pansin. Tapos sinishare mo lang, ganito, ganyan nangyari. Tapos yung kaibigan mo naman,
not enough din. Ganun ba? Ganyan. O, di ba? Sige na. Punta na lang tayo sa iba. Mga kapatid, if you have that kind of mindset, kahit saan ka pa mamunta, Amen. wala, hindi ka maglalago, mga kapatid. Dapat we have to hold on to the truth. Amen? And you know, sa buhay natin, may mga struggles tayo sa buhay. May mga problema. We consider as the storms of life. Di ba? Pero, pag focus natin sa Lord, may wisdom tayo, may discernment tayo, we are able to overcome all those things. Remember the time, ang example niya si Peter. Remember si Peter, yung after they make the miracle about feeding the 5,000 people, and then Jesus, they wanted to go to the other place, at pinauna niya yung mga disciples nila. So, in the middle of the sea, mayroong bagyo. Di ba? Nag-alaya sila bagyo. And then one time, nakita ni Peter, nakita niya na he saw the Lord Jesus Christ walking on the water. Di ba? Sabi ni Peter, Lord, pwede ba akong lumapit sa iyo? Pwede ko pa makapunta sa iyo? Di ba? Sabi niya. And then the Lord says, come. So mapapansin mo, initially, nakalakad si Peter sa water. Kasi ang focus niya, nandun kay Lord. Pag focus mo kay Lord, makaya mo ang mga bagay, mga kapatid. Kahit anong bagyo pa yung dumating during at that time, nakalakad si Peter. Kasi ang focus niya ay nandun kay Jesus na makaabot siya kay Lord, the Lord Jesus Christ. But the moment tumingin si Peter doon kasi may chismis, chismis siguro, na-divert yung attention niya. Ano nangyari? Nalubog siya. Ganon din sa buhay natin. Pag hindi ka fully committed, na-divert yung attention mo, wala kang patutunguhan, mga kapatid. So we have to commit our minds consistently sa truth ng ating Panginoong Jesus. Amen? Amen. Sabi sa Isaiah 26:3, you will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. So if we commit our minds, our heart, God has given us the peace that surpasses all understanding. And remember, mga kapatid, ang sabi sa text natin, now we are hidden with Christ. If He appears, we will be with Him also in glory. Amen. Amen. So are your hearts and your mind committed to Christ? Amen. So you decided in your heart and in your mind to commit to the Lord. Yes. So that decision in your heart and your mind, mga kapatid, now, nandun lang yan sa loob-looban natin. So that decision, we have to make it in reality. Paano gawin? We have to put that into action. So the commitment, we have to love the Lord with all of our heart, soul, and now we have to put all the things, laman ng puso at isip natin, into action. That is strength, our body. This is now our physical dimension. So to have a life committed to Christ is by putting to death physical dimension. Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature: sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. So if you see this call, mga kapatid, is not just a mere suggestion. It is a command that involves a serious nature of your commitment. Gaano ka ba kaseryoso sa commitment mo? Gaano ka ba ka-fully committed kay Christ? If you say put to death, it is a very powerful metaphor na conveys urgency. If you say urgency, put to death, hindi siya later, hindi siya bukas, but now. And intentionality. So, intentionality, you have to decide. You have to choose to put to death. Ano ba yung put to death? Those behavior, those things that are contrary in the eyes of the Lord. Those mga pinagagawa mo na are not pleasing in the eyes of God. Sabi nga ni John Stott, sabi niya, the Christian life is a life of constant struggle against the forces of evil and the temptation of the flesh.
Lahat, every day, every moment, may mga temptation. Pag hindi ka vigilant, mahulog ka talaga sa pagkakasala. So, si Paul, na may mga list niya, mga particular, mga behaviors na not pleasing the eyes of the Lord. The first one, we have sexual immorality. Sexual immorality are anything you do outside marriage. Anything, pag kumiti ka sa husband mo, pag mag-asawa ka pa, mga kapatid, anything you do outside marriage is a sin. Pag na-in-love ka sa iba, it's a sin. If you're giving the time and effort mo sa isang tao na hindi mo husband, it's a sin. Kahit sabihin mo na yung tao na yun mabait, yung tao na yun, yun na ang instead sa husband mo ang magagawa ng responsibility, yung tao na yun ang tumulong sa iyo, sa mga anak mo, whatever it is, mga kapatid, pag mag-asawa pa kayo, anything you do outside is a sin. Kahit sabihin mong napakabait niya, you are a blessing. Trap yan ng kaaway. Hindi siya blessing, mga kapatid. Kasabi sa katotohanan ng ating Panginoon na pag gumawa ka ng bagay outside marriage is a sin. Sexual immorality. Amen. You have to put to death. Tapusin mo ang bagay na yun before it's too late. Number 2, we have impurity. These are the things you do that you are not supposed to do. Ini-impure yung mind mo, nag-isip ka ng mga hindi maganda. And pag dalaga ka na, nag-involve ka na ng mga buhay na parang asawa, na parang may asawa. Those things, alam niyo na yun, mga kapatid. If you involve that's why it says impurity. Hindi ka na do. Last is serious desire mo over things. This part here is more on the sexual stuff. Right? Sabi nga sa Bible na if you look at the woman lustfully, you commit adultery in your heart. So, pag may pagnanasa ka na dun sa tao, hindi na maganda yun. That you have to put to death. Next is evil desires and greed. Sometimes ang greed, dinidisguise yan as ambition. Ito yung ambition mo. Kaya lang, greed na pala yun kasi hindi ka na makontento sa simpleng bagay. Di ba? Gusto mong kumita ng maraming pera, hindi. You don't care what ways na anong ginagawa mo. Anong paraan mo basta lang kumita ka ng pera. You do evil things just because gusto mo ng pera, magka-pera ka kasi para sa pamilya, para sa ganun, whatever your reason, hindi mo na siya iniisip na ano yung ways sa ganun mo, alam mo na hindi maganda. Just because yun ang ambition mo. But actually, it's a greed and it's a sin and you have to put to death. Amen? And these things, mga kapatid, you have to put to death. Why? Because, sabi nga ni Richard Baxter, be always killing sin or it will be killing you. It is our greatest danger as Christians to neglect the mortification of sin. Kaya tayong Christian kasi, sabi niya, wala lang ito. Ito lang naman. Ngayon lang naman, chat-chat lang naman kami, wala naman ganun. Yung mga ganung simple things, kasi ang kasalan, iba po yung nagkasala ka, iba po yung nabuhay ka sa kasalanan. Kasi pag hindi mo siya i-mortify, that means hindi mo putulin agad, lumaki yan na lalaki. And the best example niya si David. You still remember? Nung nakita niya si Bathsheba, David struggled with lust. Remember, nakita niya si Bathsheba, nainganyo agad siya. Tapos, hindi niya pinutulan agad kahit nalaman niyang may asawa. Di ba, ano nangyari? Di ba, nalaman yung may asawa? Tuloy pa rin siya. Nabuntis na si Bathsheba, pinapatay na yung tuloy-tuloy pa rin siya. Alam na, so ano ang consequence sa kanyang ginagawa? Mga kapatid, may consequence sa yung mga ginagawa mo. Pag hindi mo yan putulin ngayon, may consequence sa'yo. Pag hindi man yan mangyari sa'yo, yung mga hindi magandang consequence sa'yo, tandaan mo, may mga anak ka pa, may mga apo ka pa, and all these things. Kaya for the sake, if you love your family, if you love your mga anak mo kasi, alam na mo, importante yan sa'yo, you have to put to death that kind of thing. Putulin mo mismo. Dapat nga naman i-renounce mo. Kasi sa'yo mismo, dapat putulin na yung maling gawin para okay yung the rest of the generation. Amen?
Amen. Sabi nga dito na if you live sa Romans, if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. So we are still here on earth. We involved in, sanctification process pa. Cleansing process pa tayo. Sa cleansing process na yun, hindi tayo mga bystander. Hindi tayo mga audience lang. We are an active participant. Diba? Kasi, the moment you receive the Lord, di ba sabi ni Pastor Synergy, ikaw at the Holy Spirit together sa sanctification process. So the moment you receive the Lord Jesus Christ, nandun na yung Holy Spirit. So anong gawa ng Holy Spirit? I-remind ka, i-influence ka na ito yung tama, ito yung gagawin mo. Tapos pag nag-commit ka ng mistake, kinakanbe ka. Sabi niya, ito, mag-make ka ng tawad kasi hindi ito tama. Now, ano yung papel mo? It's either you listen, or, di ba, listen ka sa sinabi ng Holy Spirit, or hindi. Kasi ang ating Panginoon, He has given us the gift of free will. We can make a choice. So if you choose not to listen, kasi gusto mo na mahalin pa rin siya, or if you choose to listen to the Holy Spirit. But the moment you said yes sa mga sabi ng Holy Spirit na humingi ka ng tawad, hindi ito tama. If you decided in your heart and in your mind that you have to put to death, yung Holy Spirit na ngayon, yun ang mag-i-empower sa'yo para ma-overcome mo, para tuluyan mo na maputol ang lahat ng mga gawin na not-pleasing in the eyes of the Lord. So, ganun yun siya, active participant. Kaya sa mga kapatid, diba, if you have a sister na alam mo na gumawa ng mga bagay na hindi maganda. Sabi nga, yung call na put to death is not a suggestion. Diba? If you suggest on something, it's either tutuparin nila o hindi. Diba? Hindi pwede na suggestion siya. It's a command, but it's a command you need to obey. Pag suggestion kasi, sabi niya na, alam mo na yung sister mo gumawa ng mga ganung bagay. Tapos hindi pwedeng sabihin na, sister, kung pwede lang, iwanan mo na siya kasi hindi yan tama. Hindi, ganon. Sabihin agad mo na, ang the command is like, sister, tigilan mo na yung kahibangan mo. Ganon yun. There is so. Put to death. Hindi binibaby ang kasalanan. Kasi, when time will come, you are living in sin already. Then, paano pag wala ka ng chance makabalik? Kasi sabi, di ba? The acceptance, the remorse, the repentance happens when we are still alive. The moment namatay ka na, wala na mga kapatid. Wala na pag-asa. End goal na yun. So while we are still alive, we have to commit our life to Christ. We have to set our hearts to Him. We have to set our minds to Him. And we have to put to death all the things that are contrary in the eyes of God. And alam natin mga kapatid that if you choose to commit yourself sa ating Panginoon, He has promised to reward us. And alam natin na pag si Lord mag-promise, He is faithful. He is faithful to His promises. And because He is the truth, and then you can have that assurance na ang commitment mo will not be in vain. Alam ni Lord na pag committed ka, He will always try to reward His people, those who earnestly seek Him. Amen? Amen. So some of these things, commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Proverbs 16:3. Kung i-commit mo, Lord, lahat ng gagawin mo, si Lord na mismo ang gumagawa ng paraan. Yes. Si Lord na mismo mag-strengthen sa decision mo, sa path mo, para ma-overcome mo, para makamit mo yung mga goal mo sa buhay. Amen? And if you commit your way to the Lord, trust in Him, and He will act. So ito yung pag i-commit mo yung mga ways mo sa Lord, si Lord na mismo ang gagawa ng mga bagay on your behalf. Ito yung sinabi lagi ni Pastor na, if you take care of the things of God, He will take care of the things of you. Lalo na sa atin mga OFW, hindi tayo kasama sa pamilya natin, di ba?
hindi tayo kasama nila. So ang pag-iingat niyan, si Lord na ang bahala. He will do it on our behalf. That is how we commit ourselves to the Lord. Amen. So your heart now is okay. So your heart now, your mind is committed na ba kay Christ? And you are ready ba na i-put to death all the things. So to have a life committed to Christ, make sure your heart is committed on the things that are above. Diba? Para manunurture yung emotional connection mo sa ating Panginoong Jesus. You have to set your minds on His truth para ma-transform yung way of thinking mo. And you have to put to death, putulin yung mga bagay, yung mga desires, mga behavior na nasyang dahilan para mapalayo ka sa Panginoon. And you have to choose the path of righteousness. And if gagawin mo yan, mga kapatid, yung buhay mo maaalay kung ano yung will at purpose ni Lord sa buhay mo. Maaalay kung ano the main reason why we are here on earth, and that is to glorify Him, and that through Him ma-experience natin yung totoong buhay na may Kristo. And then we experience the transformation, the renewal, the restoration, at ma-enjoy natin yung buhay na inaalay ng ating Panginoong Jesus. Amen? So being a Christian is not a part-time job. It's an all-time commitment. Hindi siya pwedeng ngayon lang. It's an all-time commitment. Hindi siya pwedeng partial lang. It's a whole ask na i-commit natin kay Lord. Amen? Amen. So let us stand for our prayer. Let us fall on our head and close our eyes and feel the presence of the Lord. Mga kapatid, as we reflect on the message today, and while you are listening, na-feel mo sa puso mo na tunay nga na unti-unti ka nang lumayo sa ating Panginoon. Your minds, your heart, iba na yung naghari sa puso mo. And today, and you heard the message, you come to a decision that you want to reconnect. You want to recommit yourself sa ating Panginoon. Mga kapatid, kung sino ka man, if you feel that one in your heart, if you desire to set your minds, if you desire to set your heart back to our Lord, I can just ask you to raise your hand. We will pray for you, mga kapatid. Or it can be that you need the strength of the Lord para you to put to death on things na alam mo ginagawa mo, alam mo na nasa puso mo na hindi maganda. Alam mo, you are involved on this behavior na hindi pleasing na eyes of the Lord, na nahihirapan ka na i-surrender lahat din kay God. If you have the one in your heart and you have desire na you ask the Lord for strength para makaya mo masurrender, you can raise your heart. You can raise your hand to the Lord. We will be praying for you. Lord, alam ko nakita mo yung mga anak mo na nagtaas ng kanilang mga kamay. Lord, whatever decision na kanilang gusto, if they want to recommit yung buhay nila sa iyo, you only have to reset yung mind and your heart to you, Lord God. I pray, oh Lord, that you surround them with your love, oh God. Embrace them, oh God. Fill them with your Holy Spirit, oh Lord. And yung nagtaas, Lord, na alam nila sa puso nila, Lord, na gumawa sila ng mga bagay na hindi kaya sa iyo, oh God. Lord, bigyan mo silang lakas, Lord. Give them the courage, oh God, na makaya nila i-surrender lahat yun sa iyo, oh God. Lord, give them that courage, oh God. Give them that strength, oh God, na paano man yung mga hadlang sa kanilang puso na hindi ka makakita sa kanilang buhay, Lord. Help them, oh God. Patawarin mo sila, Lord, sa mga nagkama, oh God. Patawarin mo, Lord, yan. Yung mga bagay na yun na kanilang mga ginagawa mo, Lord. Alam mo, kanilig nasisiyahan sa mga bagay na yun, Lord. Makakilos ka lang kung yung mga bagay na yun na wala sa puso at isip mo, Lord. Lord, tulungan mo sila, oh God.
Give them the courage, oh God, to surrender everything sa iyo, Lord. Lord, fill them with your Holy Spirit. Empower them, oh Lord. Lord, strengthen their resolve, God. Kung ano man yung commitment nila, whatever decision, Lord, seal them with your Holy Spirit, oh God. That they don't focus sa iyo, Lord. Keep them away from all the temptations, destruction of the world, oh God. Fill them with your truth, oh God. Ilagay mo sa puso at isip nila, Lord God, na ikaw lang, Lord, ang kailangan sa buhay nila. Na sa iyo lang ang katotohanan, oh God. At ikaw lang yung way, ikaw lang yung truth, oh God. Ikaw yung nagbibigay buhay, Lord God. Na through you, Lord God, nagkaroon kami ng renewal. Na through you, oh God, nagkaroon kami ng restoration, Lord God. Na sa iyo lang, Lord God, makikita namin ang lahat. Lord, salamat sa kanilang buhay, oh God. Na they-decided to recommit sa iyo, oh God. Lord, fill them with your love, embrace them, oh God. And Lord, comfort them, Lord Jesus. Lord, I know, oh God, na, I pray, Lord God, na, alam ko, Lord, kasama ka nila sa step na ito, oh Lord God. You will be with them na nagkakain, Lord God. Kasi sa promise mo, hindi mo kami papabayaan, oh God. Kasama ka namin sa lahat ng oras, oh God. And Lord, thank you so much again for today. Thank you for the message. Thank you, oh God, for reminding us, oh Lord. Thank you for giving us the chance na magbalik sa iyo, magbalik doon sa iyo, Lord God. Thank you so much for this message, oh God, na mag-encourage sa kanila, Lord God, na sa iyo lang ang mabuhay. Sa iyo lang kami naka-experience sa buhay na walang hanggan. Lord, thank you so much for everything. Whatever their personal prayers, whatever their petitions, I pray in the name of Jesus. Lord God, alam ko, God, na i-answer mo lahat ang mga yun in your perfect timing. And Lord, also whatever na kanilang pinagdaanan sa buhay, kung ano man yung mga naramdaman nila, I pray in the name of Jesus. I pray healing, oh God. Lord, I also pray, Lord God, sa kanilang mga family in the Philippines, oh God. Malayo man kami, pero ikaw yung bahala sa aming pamilya in the Philippines, oh Lord. Lord, thank you po sa ilang mga work here, oh God. Alam ko, Lord, na whatever mga temptation, distractions, struggles, oh God, we are able to overcome it all, Jesus. I-overcome lahat yung God kasi ang focus namin ay nasa iyo lang, oh God. Thank you so much again, Lord, for everything.